nasa puso ko pala. Sayang ang buhay nito, kung pupuntang impyerno, kunin man mong Kristo, niligtas niya ako. Ako ay may Kristo, naroon sa langit, di ko man nakita, nasa puso ko pala. Sayang ang buhay na ito, kung pupuntang impyerno, kunin man ay Kristo, niligtas niya ako. Thank you, man. Manahimik muna kayo dyan. Huwag kayo mag-iingay. At huwag kayo Okay. Patuloy tayo sa ating gawain niyo. Para natin si Lord. Okay? Alam nyo, 1, 2, 3, 4 hours is July 13 na. Tama? 12 yun, di ba? Oo, ang bilis. So, hindi natin alam ang panahon. Biglang walang pasok noong Friday, di ba? Tapos hindi natin expect na may mga kaguluhan nangyari sa mundo natin. May lindol, di ba? Ang dami rin nangyari nung pumasok ng taon na ito. At ang pinakamasaklap ngayon, yung ating mga politician, no? Nagkakagulo sila, pero tayo dito nagpupuri sa Panginoon. Amen? Di ba, hayaan na natin sa lupa yan, total, dito man lang tayo sa lupa. Dapat nga, sabi nga, di ba, itong Moscow, pag lalabas tayo, pamisa-misan titingnan na tayo sa langit. Kaya yung anak ko, pag nagja-jogging, sabi ko, pag nag-jogging ka, mag-pray ka, ibig sabihin nun, titingala ka rin sa langit. Dahil hindi habang buhay, nakatungtong ang paa natin saan? Sa lupa. Okay. Ngayon, ang mensahe natin ay mensahe ng buong mundo. No? Ang mga hasib. Bakit buong mundo? We are Catholic. Sabi niyo, we are Catholic. At mahal natin ang Diyos. Amen? Dahil tayo Katoliko, inaalam natin siya. Minamahal natin siya. At pinaglilingkuran natin siya. In English, thumbs up, thumbs up. To know Him, wow. To know Him, to love Him, and to serve Him. Yan ang mission ng Katoliko lagi. Amen? At wala nang iba. Kahit marami pa tayong topic, dyan lahat dyan papunta. Ngayon ang mensahe ito ay tungkol sa hasik, no? Ano ba? Harvest ba? Hindi naman yung harvest no? Kasi yung naghasik. Ayan. Sino na nakita ng palay? Palay, sino nakita? Sino nagpakain ng ibon? Hindi ba? Sino nakita ng ibon? Okay, good. Okay, ito kasi medyo related to sa itatakal natin. Okay. Mabuting balikan na na ayaw kay San Mateo. Binasa na natin kanina, di ba? Okay. Ngayon, dito sa kasulatan na to, medyo malalim-lalim yung pagkakagaya ng upay, di ba? Ito, ulitin ko, pakinggan nyo na maigi, ha? Ito, transfer to sa ibang sala ng Biblia. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa pag-aari ng Diyos, ngunit hindi naman siya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhin na naglag sa daan. Itinulad tayo sa tayo doon sa daan. Siya ay katulad ng binhin na naglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis ang kanyang isip ang mensahe ng kanyang pinapakinggan. Okay, papaintindi ko sa inyo. Anong binibigkas ko ngayon? Salita ng Diyos, amen? So, ibig sabihin pala nito, nagpadyan ang talinghaga. No? Pagka hindi daw kayo nakinig sa akin, sinayang niyo yung oras ngayon. Amen? Sinayang niyo talaga. Ano? Linaw-linaw, no? Okay, ito na. Ang katulad naman ng binhing na naglag sa mabatong lupa. Mabato. Siguro, yung bato medyo nababasa-basa naman.
ay ang mga tao nakikinig ng mensahe na agad at masayang tumatanggap nito. Masaya ito. Diba? Ngunit, hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Hindi tumatama. Parang nakiki-join lang kasi may tropa. No? Sandali lamang ito mananatili at pagdating ng mga kapigatian, ayan na, pag may problema na, at pagsubok dahil sa mensahe ay agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Diba, nakikinig tayo ng mass. Parang ako ang pinaparinggan ni Father. Susunod na linggo, hindi na ako sisimba dito. Ang tipong gano'n, no? Mapatong puso. Ito naman, ang pini namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga tao na ikinig na mensahe. Ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay, medyo tatamaan na dito. At pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang ang kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. Ano yun? Halimbawa, nagsisimba tayo, pero ang tingin natin doon sa mga sexy, okay, sa mga gwapo. Diba? Ilang oras ang mas? 1 hour. Pero nakatitig tayo sa maganda at gwapo. Nagets nyo? Nasa simbahan tayo. Alam nyo, hindi ko dinadamay sila. Ito yung tinatawag na, nagsisimba sila, di ba? Nagiging tinig sila sa inyo, nasasakal kayo. Yun. Kumbaga, hindi na kayo nakapokus sa misa, nakapokus sa kayo sa ibang bagay. Hindi lang doon, sinampol ko lang yung maganda at saka yung pogi. Maaaring ibang bagay. No? Kasi gaya sa Pola, nagsimba ako, aminin ko sa inyo, nadala ako doon. Hindi sa maganda. Alam mo saan ako nadala? Love ko nag-react agad. Alam mo love ko, ano? Gusto malaman? Ano? May isang lalaki nagdala ng aso. Akala ko, di ba bawal ang aso doon? May pampers, mayroong mamahaling aso. Yung mayaman na tsura niya. Nasa likod ko siya, hindi ko talaga naintindihan ng misa. Kasi ang focus ng utak ko, naiinis ako doon sa nagdala ng aso. Patayo tayo, isa pinapalakad sa gilid. Disturbing siya sa akin. Yan yun. So, yung mga mensahe na ito na talinghaga, malalaman ito. Kaya kailangan matindi ang pangunawa natin. Amen? Babalik tayo sa una ha. Pag hindi daw kayo nakinig ngayon sa akin, sayang ang oras na ito, sayang na sayang talaga. Amen? Magiginig. Amen. Sige, ito pa. Meron pa eh. At ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa,